Inanunsyo ni Nazuna na siya ang pinakamalakas na tao rito at gusto ng kanyang master na makita kung paano masusukat ang kanyang lakas laban sa pinakamalakas na elf, kaya siya ipinadala upang labanan ito at hindi inakala ni Hardy na seryosong banta si Nazuna, kaya sinubukan niya munang mag-aura farming at tumayo lang habang binaliwala siya. Kahit isantabi ang aura farming at ramdam ni Hardy na hindi nagbibiro si Nazuna tungkol sa pagiging malakas, at dahil dito ibig sabihin ay mas malakas pa ang kanyang master pero hindi iyon mahalaga kay Hardy, dahil naniniwala siyang siya ang sukdulan ng lakas at walang sino man ang makakapantay sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada at tumayo sandali upang suriin ang tindig at depensa ni Nazuna, ngunit hindi siya naparito para magsayang ng oras sa pag-iisip ng mga estratehiya sa pag-atake kaya nang nagsawa siya sa paghintay, siya ang unang kumilos at nagbitaw ng isang napakalakas na atake na sumisira sa isang bahagi ng pader ng tore. Hindi man lang nakapag-react si Hardy sa atake kaya't ang kanyang espada ay nahati ng malinis at ang kanyang katawan ay nagtamo ng matinding pinsala. Nalito siya dahil hindi niya inakalang matatapos agad ang laban, ngunit nawala ng malay si Hardy at hindi pa magising sa lalong madaling panahon. Bigla namang nagsimulang sumigaw si Ellie kay Nazuna sa communication network dahil sinira niya ang bahagi ng tore ng walang dahilan, automatikong naaayos ito pero malaki ang nagastos na mana ni Ellie para mapanatili ang lugar, kaya ayaw niyang nagdudulot si Nazuna ng hindi kailangang pinsala. Humingi ng paumanhin si Nazuna ngunit bigla niyang narinig ang isang tunog mula sa katawan ni Hardy, at napag-alamang nagkakast pala ito ng healing spell sa sarili at makalipas ang ilang sandali, gumaling na si Hardy ng sapat upang makatayo muli at hindi alam ni Nazuna ang gagawin dahil hindi niya inasahang makakabawi ito mula sa naunang atake. Ipinaliwanag ni Ellie kay Nazuna na ang tanging dahilan kung bakit hindi nahati sa dalawa si Hardy kanina ay dahil sa barrier na inilagay niya sa paligid ng tore, kaya walang elf na maaaring mamatay sa loob ng saklaw nito at ibig sabihin, kailangan na lang muling mapapahinto ni Nazuna si Hardy. Ngunit pinaalalahanan siya ni Ellie na magpigil upang hindi na muling masira ang mga pader, nangako si Nazuna na magiging mas maingat at habang nakakatayo na muli si Hardy, humingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit sa lakas ni Nazuna kanina. Ngunit ngayong alam na niyang isa itong mabigat na kalaban, giit niyang hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali at agad niyang inactivate ang kanyang silent barrier. Ang hindi alam ng karamihan ay ang barrier na ito ay unti-unting kumukuha ng stats mula sa kanyang mga kalaban at inililipat iyon sa kanya. Bukod pa rito ay kaya rin niyang lumikha ng isang hindi nakikitang talim na hindi man lang napapansin ng karamihan, habang patuloy na tumataas ang kanyang stats at may hawak siyang sandata na may abot, iniisip niya kung paano tutugan si Nazuna. Sa kanyang pagkagulat ay nakita niyang ibinaba ni Nazuna ang kanyang espada at humarap sa kanya ng walang sandata, na tila kakaiba kapag kaharap ang isang kalaban na may hindi nakikitang espada, ngunit hindi pa rin niya ibinaba ang kanyang pagbabantay. Gayunpaman wala ring silbi ang kanyang pag-iingat dahil nagawa ni Nazuna ang isang perception blitz at sinuntok siya ng napakalakas hanggang sa tumilapon siya at bumangga sa pader, tuwang-tuwa si Nazuna dahil nagawa niyang magpigil ng sapat para manatiling buo ang pader. Ngunit galit pa rin si Ellie dahil ang pag-aayos ng may sirang pader ay kasing laki rin ng ginagastos na mana tulad ng nasirang pader. Sinabi ni Nazuna na ginagawa naman niya ang lahat ng makakaya niya at sa tingin niya ay hindi patas na pinipintasan ni Ellie ang bawat maliit na detalye. Pero si Ellie ang may mana pool na konektado sa tore kaya't may karapatan siyang magalit at para sa kapayapaan, hiniling ni Light kay Ellie na pagbigyan muna si Nazuna at dahil si Light ang nagpilit, pumayag si Ellie na palampasin muna ito. Sinabi niya kay Nazuna na magmadali na lang at dalhin si Hardy sa unang palapag, sa kanya pinutol ang transmission at tinanong ni Light si Ellie kung talagang mabigat na ba ang pasanin ng mana para sa kanya, ngunit binanggit niyang ayos lang siya. Kahit nakapagbiglaan siyang nawawalan ng malaking mana ay nahihilo siya kaya't noong sinira ni Nazuna ang mga pader, muntik nang manghina ang kanyang mga tuhod at sa sandaling iyon ay ipinaalam ni Yuki kay Light na dumating na ang mga bisita sa pintuan, na ibig sabihin ay magsisimula na ang pangunahing kaganapan. Kaya inutusan niya ang lahat na magpakabait at samantala sa labas ng pinto, nakatayo sina Sasha at Mikhail at pareho nilang napagtanto na may naghihintay sa kanila sa loob subalit kampante si Mikhail na kaya niyang harapin ang anuman iyon, bigla na lang bumukas ang pinto at sinalubong sila ni Light. Kinausap niya si Sasha at sinabi niyang masaya siyang makita siyang muli. Ngunit ang pagkakakilala lang ni Sasha sa kanya ay bilang lalaking nakasalubong niya kanina sa bayan,
kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya umaasta na parang pamilyar. Pabirong tinanong ni Light kung paano siya nakalimot gayong madalas daw siyang yakapin ni Sasha noon, mariing itinanggi ni Sasha ang paratang dahil hinding-hindi raw siya makisama sa isang tao kaso habang patuloy siyang nang-iinsulto, dahan-dahan na tinanggal ni Light ang kanyang maskara at sa sandaling makita ang kanyang mukha ay biglang natahimik si Sasha. Napagtanto niyang siya ang parehong Light mula 3 taon na ang nakalipas, ngunit wala itong saysay sa kanya dahil kanina lang ay nakita niyang puno ng paso ang mukha nito at samantalang ngayon ay normal na normal ito, ipinaliwanag ni Light na ilusyon lamang ang mga paso na nakita niya kanina. Kung bakit pareho pa rin ang itsura niya tulad ng 3 taon na ang nakaraan, iyon ay dahil tuluyan niyang pinahinto ang pagtanda ng kanyang katawan at nahihirapan si Sasha na unawain ang lahat ng ito dahil para itong kalokohan, ngunit pinutol ni Mikhail ang kanyang pagkalito at tinanong siya kung ang Light na ito ba ay ang maestro na candidate na nabanggit niya noon. Natatarante si Sasha dahil hindi niya alam kung paano sasabihin kay Mikhail na nagsisinungaling siya sa kanyang ulat tungkol sa pagpatay niya mismo kay Light, ngunit inunahan siya ni Light at siya na ang nagpaliwanag ng nangyari. Sinabi niya na bago pa siya tuluyang patayin ni Concord ay naipit siya sa isang teleportation trap at naipadala sa ilalim ng dungeon, ngunit nakaligtas siya at nagsimulang maghanda para sa kanyang pagbabalik sa ibabaw at karamihan ay dahil gusto niya ng paghihiganti, ngunit pati na rin upang malaman kung bakit siya tinarget at kung sino ang kumokontrol sa lahat mula sa likuran. Dahil dito si Sasha ang susunod sa kanyang listahan ng paghihiganti, kaya itinayo niya ang lahat ng ito para sa kanya at labis na natatakot si Sasha sa mga sandaling iyon, ngunit si Mikhail naman ay kabaligtaran ang iniisip at nakikita niya ito bilang isang napakagandang pagkakataon. Dahil kung si Light ang nasa likod ng paglikha ng tore at ang kailangan lang nilang gawin ay pabagsakin siya, tiyak na tatanggap sila ng malaking kayamanan at mataas na katayuan pagbalik nila sa Elf Nation at patuloy pa ring nag-aalala si Sasha sa maaaring mangyari sa kanya, kapag nalaman ng mga nakakataas na opisyal na nagsisinungaling siya sa kanyang ulat 3 taon na ang nakalipas. Subalit sinabi ni Mikhail na wala siyang dapat ipag-alala dahil maaari naman nilang itago ang bahaging iyon, naramdaman ni Sasha na panig pa rin sa kanya si Mikhail kaya't kahit papaano ay gumagaan ang kanyang loob, kaya humarap siya muli kay Light at sinisigawan ito dahil sa lakas ng loob nitong isipin na karapat-dapat siyang maghihiganti. Nanatiling tahimik si Light habang nagsasalita si Sasha at simple lang niyang sinabi kina Ellie at Uyuki na huwag makialam sa laban niya, pagkatapos nito ay bumaba siya mula sa kanyang trono upang harapin sina Sasha at Mikhail sa labanan. Natatawa si Sasha sa ideya na akala ni Light ay kaya niyang labanan silang dalawa ng mag-isa, lalo na't lampas level 500 na siya pero kahit kaunti ay hindi naapektuhan si Light at binanggit din ni Sasha na may dala siyang espesyal na item para sa mga emergency, at inilabas niya ang isang sungay. Naging mausisa si Light kung ano ang ginagawa nito kaya't hinayaan niyang tapusin ni Sasha ang pag-activate nito, nang matapos ang activation ay 3 Angel Golem ang biglang lumitaw at ipinaliwanag ni Sasha na ang mga ito ay mga Phantasm class summon, gagamitin niya ang mga ito upang tuluyang wasakin si Light. Inutusan niya ang mga anghel na umatake at isa sa mga anghel ang biglang sumugod, kaya napilitan si Light na tumalon palayo upang makaiwas at inamin niya sa sarili na malakas ang anghel dahil nagawa nitong mabiyak ang sahig ng tore sa isang atake lamang. Naghanda si Light na gumanti ngunit bago pa tumama ang kanyang atake ay humakbang ang Shield Angel upang masalo ito, dinagdagan ni Light ang lakas ng kanyang atake hanggang sa tuluyan niyang mabutas ang depensa, ngunit nagulat siya sa resulta dahil ang balak niya ay tuluyang wasakin ang Sword at Shield Angels. Ngunit ang nagawa lang niya ay sirain ang mga braso ng Shield Angel at mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang anghel na may hawak na tungkod sa likuran ay isang healer, na malapit nang ibalik sa buong lakas ang Shield Angel. Samantala muling natakot si Sasha dahil hindi niya inakalang kaya nasaktan ni Light ang mga Phantasm Angel, nang mapansin ni Light ang takot sa mukha niya ay bahagya siyang nagyabang at isiniwalat kay Sasha na lampas level 9,000 na siya ngayon. Hindi makapaniwala si Sasha sa sobrang taas na level na iyon ngunit sinabi ni Mikhail na kumalma siya dahil sa tingin niya ay niloloko lang sila ni Light, para sa kanya ay imposibleng may umabot sa level 9,000 lalo na ang isang batang tao, kaya ang malakas na atake na ginawa ni Light kanina ay malamang dahil lang sa isang magic tool. Sumang-ayon si Sasha kay Mikhail kaya't muli niyang inutusan ang mga anghel na umatake kay Light, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpipigil at una,
gumamit siya ng Earth Magic upang magambala ang Sword at Shield Angels bago sila itali gamit ang Shadow Magic. Habang sila ay hindi makagalaw ay sinira niya ang healer upang hindi na maibalik ang lakas ng Sword at Shield sa mga susunod na atake. Gayunpaman ay hindi pa rin mukhang nag-aalala si Sasha dahil muli niyang hinihipan ang sungay at sa oras na umatake si Light sa Sword at Shield, naibalik na ni Sasha ang healer. Tumawa siya at ipinaliwanag na ang sungay ay nagpapahintulot sa kanya na muling ipatawag ang mga anghel ng paulit-ulit nang hindi gumagamit ng mana, kaya hindi raw niya matanggal ang mga ito at napagtanto ni Light na magiging sobrang istorbo ang mga anghel kung pwede lang silang muling ipatawag ni Sasha sa tuwing masisira ang isa. Kaya nagpa siyang ayusin ang problema sa pinagmulan nito sa pamamagitan ng pag-target kay Sasha, ngunit sa mismong sandaling aatake na siya ay humaharang si Mikhail upang pigilan siya at humanga si Light dahil sapat ang lakas ng kalasag ni Mikhail para harangin ang isa sa kanyang mga atake, ngunit sinabi ni Mikhail na hindi lang basta pangharang ang kanyang kalasag. Bigla na lang napaatras si Light dahil sa napakalakas na puwersa. Nalito siya dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari at nang makita ni Mikhail ang pagkalito sa mukha ni Light, buong kumpiyansa niyang ipinaliwanag na ang kanyang kalasag ay isang makapangyarihang artifact na may kakayahang ibalik ang lahat ng atake pabalik sa pinanggalingan nito. Bukod pa roon ay kaya rin itong palakasin ng husto ang lakas ng lahat ng kanyang kakampi. Kumpiyansa sina Mikhail at Sasha na wala ng paraan para manalo si Light dahil patuloy na babalik ang mga anghel kahit ilang beses pa niya silang patayin. At wala siyang magagawa rito dahil nandyan si Mikhail upang protektahan si Sasha. Nagsimulang kotsain ni Sasha si Light gaya ng ginawa niya 3 taon na ang nakalipas at bigla na lamang tumawa si Light ng malakas. Nagtaka si Sasha sa kanyang reaksyon ngunit inakala ni Mikhail na baka nalugmok na lang si Light sa matinding kawalan ng pag-asa sa pag-aakalang doon na siya mamamatay. Subalit malayo iyon sa katotohanan dahil natawa lang si Light sa pag-aakalang nanalo na sila. Sinabi niya sa kanila na malalaman na nila kung ano talaga ang itsura ng tunay na kawalan ng pag-asa. Mabilis na naunawaan nina Ellie at Oyuki ang balak ni Light at nakiusap silang tumigil siya dahil napakadelikado nito, ngunit wala nang pakialam si Light sa panganib. Sinira niya ang soul seal na inilagay niya sa kanyang tungkod, at naglabas ito ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya habang nagbabago ang anyo nito at sa kalagayang ito, tuluyang gumuho ang kumpiyansa ni Mikhail. Binanggit niya kay Sasha na kailangan nilang patayin agad si Light bago pa nito magamit ng husto ang sandata, kaya inutusan ni Sasha ang mga anghel na umatake pero walang kahirap-hirap silang winasak ni Light sa isang galaw lamang. Napakalaki ng kapangyarihang hawak ni Light sa anyong ito ngunit may dahilan kung bakit bihira niyang gamitin ang lakas na ito, dahil ang enerhiya ng tungkod ay unti-unting kinakain ang kanyang depensa at hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Gayunpaman ay handa siyang gawin ang lahat para masigurong magdusa si Sasha sa ginawa nito sa kanya, dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Sasha at upang pigilan siya nagpasya si Sasha na gamitin ang ultimate move ng artifact, pinagsama ang 3 anghel upang maging isang napakalakas na Archangel. Inutusan niya ang Archangel na pabagsakin si Light gamit ang mahika, kaya isang banal na sibat ang biglang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Light ngunit sa sandaling dumidikit ang sibat sa enerhiya mula sa tungkod ni Light, tuluyan itong nawasak. Nagsimula ng matataranta si Sasha kaya't inutusan niya ang Archangel na umatake muli ng buong lakas, ngunit wala ni isa sa mga banal na sibat ang nagkaroon ng epekto kay Light, at labis niyang ikinatuwa ang purong takot na nakikita sa mukha ni Sasha habang papalapit siya.